So good morning po sa ating lahat. Pastor. Praise the Lord. So, sa pagkakataon po ito, it's a privilege na gamitin po ako ng Panginoon sa oras na ito para ipahayag sa inyong mensahe. Sapagkat sa sitwasyon po ni Pastor Vince ngayon, hindi pa siya totally nakaka-recover sa problem niya sa loob ng kanyang tiyan. So, but we are praying for fast recovery. So, this coming week, magkakaroon din siya ng check-up. But we declare na magkaroon talaga ng solusyon na hindi yung operation, hindi opera, di ba? Kundi talagang masolusyonan agad yan para pag-minister siya sa Lord na walang anumang hadlang. So, praise the Lord. Hi. So, it is my first time po to preach the word of the Lord sa pulpit. Diba? So, doon na ginagamit tayo ng Lord magturo, pero iba pa rin talaga kapag gamitin ka ng Lord para i-preach yung salita niya. So, praise God. So, this month, it is the month of love, di ba? February. So, malapit na po ang February 14. So, ang mga sangkatauhan, di ba? Nag-aabang-abang na para regaluhan ang kanilang minamahal sa buhay, di ba? Para iparamdam yung appreciation ng pagmamahal nila. Pero, ayun nga, so para sa atin bilang Christian, di ba, ang month of love o yung araw ng mga puso, pag-ibig, ay ang connection natin sa Lord, di ba? So hindi to siya patungkol sa karelasyon mo, hindi to siya patungkol lang sa jowa mo, hindi to siya patungkol lang sa taong nais-nais mo o nananabik kang makasama sa buhay, kundi ito ay patungkol sa connection natin sa Diyos. Di ba, madalas kasi na puro na lang yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin pinag-uusapan natin. Bakit hindi naman natin pag-usapan yung pag-ibig natin sa Diyos? Hindi, puro na lang, God loves me, God loves you, God loves us. How about your love towards God? Diba? So, dumating po ako sa point before na sa pagmuni-muni ko sa mga nangyayaring sitwasyon, dumating ako sa point, bigla akong napatanaw sa sarili ko. As in, may question na biglang nag-reveal sa isip ko, sinabi ng words na to na, gaano ko kamahal ang Diyos? Yun talaga, like, di ba kasi alam naman natin yung love ng Lord, alam natin yung lubos niyang pag-ibig sa atin. Pero dumating ako sa point na napatanaw ako, gaano ko nga kamahal ang Diyos? Di ba? So, then follow-up questions. Kapag ba walang pangako ang Diyos sa buhay ko, mananatili pa rin ako? Kapag ba walang ginawa ang Panginoon sa buhay ko, maglilingkod pa rin ba ako? So, gaano ko ba kamahal ang Diyos to the point na iaalay ang buhay ko and no turning back? Diba? Kasi dumating tayo sa point na mahal natin ang Lord kasi may ginagawa siya sa buhay natin. Mahal natin ang Lord kasi blessed tayo. Mahal natin ang Lord kasi ramdam mo yung ginagawa niyang pagkilos sa buhay mo. What if dumating ka sa point na wala ka nang nararamdaman? What if dumating tayo sa point na hindi mo na-feel kahit yung love, yung parang feeling mo, ang Lord naman kasi hindi naman nawala ng pag-ibig sa atin. Pero alam ko dumating ka sa point na maaaring parang nalamig yung pag-ibig mo sa Diyos. Dumating ka sa point na parang wala ka nang maramdaman sa Lord. Kahit kilig, kahit yung pananabik mo umawit, pumuri, wala na. So, dumating ako sa point ng situation na yun, parang feeling ko, hindi ko na-feel ang paglilingkod. Pero yun nga yung tanong na yun, gaano ko kamahal ang Diyos? And then suddenly, umiyak ako. Hindi ko, yung sa pag-nilay-nilay ko ng mga questions na yun, bigla na lang tumuloy yung luha ko. Parang gusto kong umiyak. Niisip ko pa lang na tumalikod sa Lord. Parang gusto, hindi ko kaya. Then doon ako nag-pray, sabi ko sa Lord, sabi ko, hindi ako naglilingkod sa'yo dahil may pangako ka. Hindi ako naglilingkod sa'yo dahil sa ginawa mo sa buhay ko. Kundi naglilingkod ako kasi mahal kita. So yun yung first time na na-realize ko na to the point na pumasok sa isip mo na tumalikod sa Lord, kaya mo bang gawin? So yung part na yun, halos hindi ko makita yung sarili ko tumalikod sa Lord. So parang feeling ko, yung part na yun, alam ko nasasaktan yung Lord, pero parang ako yung mas nasaktan para sa Kanya. Sa point pa lang na hakbangan mo patalikod ang Diyos, talikuran mo ang Lord sa kabila na hindi siya nag-ulang sa'yo, doon pa lang parang hindi ko kaya kasi hindi ko kaya siyang saktan. So that time is na-realize ka na, Lord, hindi nga ako naglilingkod dahil lang sa material na bagay. Hindi dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa pag-ibig mo. So doon, kasi di ba lagi tayo, alam na, pag-ibig ng Lord sa buhay mo, lagi natin na-appreciate, lagi natin sinasabi that God is love. Pero yun nga, kailangan dumating tayo sa point na ma-realize natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. So dito kasi sa topic natin, makikita natin kung ano ba yung pag-ibig talaga. Kung totoong mahal mo ang Diyos, di ba? Ano ba dapat yung ginagawa natin para sa Kanya? So mapapatunayan mo
kasing mahal mo kapag kahit wala ka nang nararamdaman. Yung kahit feeling mo manhid ka na, mananatili ka pa din. Why? Because your relationship is not mere of emotion, it's commitment. So ibig sabihin, hindi siya based sa emotion mo yung relasyon mo sa Diyos. Kundi it's about your commitment to God na para kang nakipag-isa. Alam mo ba yung kasal? So this week lang may kinasal, di ba? Once na nag-I do ka, nag-yes ka, ibig sabihin, no turning back. So ganun din po sa relationship natin sa Lord. So, yan, if you love the Lord, you obey because the fruit of love is obedience. Amen. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo, pero hindi ka sumusunod. Hindi pwedeng sabihin na mahal mo, pero hindi mo ginagawa yung kalooban ng Lord. So, kung totoong pag-ibig mo sa Diyos, dapat may bunga. Anong bunga po to? Hindi lang usapang kaluluwa, kundi may nangyayaring pagbunga sa buhay ng isang tao. May transformation. May nangyayaring resulta sa commitment mo sa Lord. Hindi yung matagal ka nang nakakommit sa Lord, pero wala pa rin nangyayari. Diba? So, ayun, this time, let's not focus on proving God's love for us. It's time to focus our love towards God. So, our topic is, reveal po natin. Topic title. Ayan, do you love God? Diba? Kasi mostly, Lord, do you love me? So, alam naman, basahin mo yung Bible, malalaman mo mahal ka ng Diyos. But the question is, do you love God? So, sige po, basahin po muna natin yung verse. John chapter 21, verses 15 to 17. Ayan, sabi dito, lahat po tayo, eyes on the verse. Sige po, sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Next, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ayan. So, sige po, iyuko po natin ang ating mga ulo. Pigit ang ating mga mata at manalangin tayo. Yes, Jesus. Ama sa langit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat o Diyos sa araw na to na pinagkaloob mo upang maganap ang pagtitipon-tipon sa kabila ng panahon na Diyos. Dideklara namin ang pagbukas ng iyong kalangitan at ang pagbaba ng iyong presensya sa lugar na to. As they hear the word of God, I declare na ang mga salitang ito ay may tatanim sa kanilang pusong mataba sa iyong harapan. Puso na papalaguin ang mga salitang ito. At dinideklara ko, Ama, na their life will never be the same again. Na hindi mo ako, Panginoon, inalaw na magsalita sa pulpito para lamang marinig nila ang salita. Kundi, Lord, dapat magkaroon ng application sa buhay nila. Lord, I ask in the name of Jesus to give us all understanding, O God, for us na we receive your word and revelation at tunay na aming maunawaan ang mensaheng ito sa aming mga buhay. And I declare, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy na magsalita. Itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw ang makita nila, Panginoon. At ikaw ang Diyos na patuloy na mag-reveal ng iyong mensahe sa oras na ito sa bawat isang narito. Whatever the works of the enemies of God to distract your word, your messages, ay aking ginagapos, winawasak at tinatapon sa haligat-lagatang apoy in the name of Jesus Christ. Lord, I allow you to speak. Holy Spirit, I allow you to speak with power, with revelation, and with faith, O God. Thank you so much, Lord. We give you all the glory, the honor, and praise in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Ayan. So, do you love God? Isang malaking tanong na minsan din tinanong ko sa sarili ko, gaano ko ba kamahal ng Diyos? Diba? Mostly kasi tayo, mahal, di ba yung tanong na, mahal ko ba talaga ang Lord? Minsan nagdududa rin tayo sa pag-ibig natin sa Lord eh. Kasi nga, Lord, mahal ba kita? Bakit ganito yung ginagawa ko? Lord, mahal ba kita? Bakit hindi ko magawang makapaglingkod ng maayos? Alam niyo po, tayong Christians, tandaan natin, tao lang tayo at nagkakamali. Pero it doesn't mean na nagkukulang yung pag-ibig natin sa Diyos ay nagkukulang ng pag-ibig ng Diyos sa
sa kabila ng pagkukulang mo. Kaya sa oras na to, gusto ng Lord i-remind tayong lahat, ano ba yung dapat nating gawin kung totoong mahal mo ang Diyos. So sige po, sa point number 1, sabi dito, if you love God, you feed His lambs. So pag sinabi po nating lamb, ito po ay batang tupa. Hindi po yung malaking tupa na ha. So if you love God, feed His lamb. So verse 15, sabi po dito, ayan, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So first thing, di ba, tinanong ng Lord si Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Yan yung sinabi ng Lord. So first, kailangan mo nang i-prove yung pag-ibig mo sa Lord. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo magagawang mahalin din yung mga mahal ng Diyos. So, yung pag sinabi nating batang tupa, ito yung mga new believers. Or ito yung mga mako-convert pa lang into believers. In short, ito yung lost. Diba? Ito yung mga hindi pa na-establish sa Christian. So, tayo, tinawag ka ng Lord, halos lahat tayo dito, para gampanan ng isang tungkulin, na which is mag-disciple. Diba? Gampanan ng isang tungkulin na pakainin ang tupa ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kakayanan natin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin, tinawag ka ng Lord to be a minister of the Spirit. So, tinawag ka ng Lord hindi para umattend lang sa church. And after that, wala lang. Diba? Walang ginagawa, walang nangyayari. Tinawag ka ng Lord para pakainin ng mga bata niyo pa. Pag sinabi natin, you have to prove that you love God before you could feed His sheep. Kasi, di ba, hindi mo kayang pakainin kung hindi mo naman talaga mahal. So, pag nasa Lord tayo, it doesn't, kasi alam niyo po, pag nakilala ka na sa Lord, dati wala kang pakialam sa kaligtasan ng tao. Bakit dati na nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, na hindi pa si Jesus yung sentro mo, naisip mo ba yung kaligtasan nila? Naisip mo ba, itong tao na ito mapapahama, itong tao na ito mapapaimpyerno? Kapag hindi niya nakilala ang Lord, di ba wala? So in short, kanya-kanya tayo, wala tayong pakialam sa isa't isa. Pero nung naging Christian ka, doon na nag-start na magkaroon ka ng pakialam sa iba. Doon na nag-start na nahabag ka sa iba. Kahit hindi mo nga kadugo, kahit hindi mo kaano-ano, naawa ka. Kasi alam mo yung patutunguhan na mga gawa nila. So kaya, bilang Christians, gusto ng Lord na this moment of your life, talagang mag-decide ka. Di ba? Kasi nilagyan tayo ng Lord ng desire para mahalin yung mga mahal ng Diyos. Para mahalin yung mga tao. Di ba? So tandaan po natin, it's about the heart. Hindi mo kayang alagaan ng tupa ng Diyos kung wala kang puso para sa Diyos at para sa mga tao. So kapag nagkaroon ka na ng puso para sa mga tao, doon mo lang din aalay ang buhay mo para sa iba. Di ba? So next is verse, yan, 1 Corinthians chapter 3:1-4. So mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga tao nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang binigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, ang pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay pa ayon sa laman. So bakit sinabi ng Lord, Peter, do you love me? Then feed my lamb. Kasi bakit? Yung mga lamb o yung mga batang tupa na yon, hindi pa nila kayang tumayo sa sariling paa. So sinasabi dito, makasanlibutan ba? Ibig sabihin, hindi pa sila well-established sa Lord. Kaya kailangan nila ng tulong mo. Bilang ikaw na pinaspos ng Diyos. Bilang ikaw na tinawag na leader ng Diyos. Ibig sabihin, sino ang magtitrain sa kanila? Sino ang gagamitin ng Lord para i-lead sila? Para gawin silang matured? Siyempre po tayo. Tayong may commitment. Diba? Kaya nga sabi kanina, diba, ang connection mo sa Lord is not mere emotion, kundi commitment. Ngayon, kung may commitment ka sa Diyos, do you love God? Gawin po natin yung pinapagawa ng Lord. Which is magkaroon po tayo ng puso para sa mga tao hindi pa established ng Lord. So it speaks about po yung mga new believers and syempre yung mga ligaw na tupa ng
ng Lord, di ba? Kaya nga po tayo may evangelism sa church, may soul winning. Dahil sa pamamagitan po ng way na yon, maabot po natin yung mga tupa ng Lord. Okay? So, ayan. So, our primary goal is to bring the people from starting stage as a baby believer into maturity stage of being a believer. So, ito yung nireveal sa akin ng Lord na kasi dumating sa point na talagang dumating ako sa point na hindi ako nakontento na, Lord, walang nangyayari sa network namin. Lord, parang walang nangyayaring paglago. So, I started praying sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng estratehiya kung paano lalago yung network namin. Dumating sa point na nagpipray ako sa Lord na, Lord, tulungan mo silang mag-mature. Kasi kapag nang-matured yung isang tao, kaya niyang magdesisyon, kaya niyang mag-stand, di ba? Kahit wala ka. So, yun yung naging target ko at this moment. Na sabi ko, Lord, ang goal ko, ang target ko, mag-matured sila kung paano ginagawa mo rin akong matured. Amen. Kasi alam niyo po, hindi dapat, bilang leaders, dapat nandun na magising tayo na huwag mong payagan na nakikita mo yung handle mo, walang nangyayari, wala kang gagawing aksyon. Kasi bilang leader, tayo po yung nilagay ng Lord sa posisyon na to para mag-ask ka sa Lord ng wisdom, ng strategy, paano tulungan yung mga tupa niyang lumago. So ngayon, kung walang leader na committed sa Lord, walang mangyayaring growth sa church. In short, immature pa yung mga tao sa church. Speaks about spiritual po ha. So we are builders who lay the foundation of God's in the lives of the people. We are the builders, di ba? So sabi nga, walang hulog ng langit na leader nakatok sa pintuan mo. Andil niyo po ako. Leader agad. Tapos ng pepsol. Walang ganon. Okay po, pag sinabi nating leader, we make them. Diba? According to the Holy Spirit, we make them. Ibig sabihin, wala yan na sa una leader agad. Gagawa ka talaga. Kikilos ka, mag-workout ka para maging ganap silang leader. So huwag niyong kalimutan po. Sabi dito, producing leaders of leaders. Diba? Yung pinaka, goal natin to make every believer a leader of leaders. Ang leadership is not about na, sabi nga, may position ka, meron kang authority. So, wag lang hanggang doon yung tingin mo sa leadership. Kasi pag sinabing leadership, ibig sabihin, you are capable para i-handle yung spiritual na bagay na hindi basta-basta pinagkakatiwala ng Lord sa ibang tao. Diba? So, it's normal that inside the church, may mga tao talagang hindi pa mature. Diba? So, it means hindi pa sila fully developed. Kaya kahit commitment nila sa Lord, hindi pa developed. Pansin po natin. Kapag hindi pa mature ang Christian sa Lord, yung commitment nila, ganun din. Alam niyo yun? Yung parang hindi pa established, pabago-bagong isip. Kasi anong sabi kanina, nandun pa yung makasanibutang pag-iisip. May mga pangarap pa sa mundo. At wag naman na tayo bilang leader na inapuyan ng Diyos, di ba? Nakakalimutan natin yung greatest commission na pinapagawa ng Lord, which is soul winning. Kasi tandaan po natin, hindi yung sabi, pag nag-anak ka, automatic bubuhayin niya yung sarili niya. Hindi po ganun yun. Ikaw mismo ang aalalay dyan. So, sabi nga, what does the mother or father do to a baby na nagsisimula palang gumapang o maglakad? Di ba inaalalayan? So, anong dapat nating gampanin bilang Christian? Ano yung point number 1? Alalayan mo yung mga batang tupa ng Diyos. Tandaan mo natin sa about heart. Kung todoong may puso ka sa Lord, papagamit mo yung buhay mo para alalayan yung mga batang tupa ng Lord. Okay? So, don't expect na nagsisimula ka pa lang sa Lord, tapos ang gusto mo agad, marunong na silang tumayo sa sarili nilang paa. Don't expect na ganoon kadali na inalalayan mo ang baby na tumayo, tapos kinabukasan lalakad agad. Diba? So, kaya paano dapat natin yung isagawa? Step by step, guide them. Alam mo ba kung gano'ng ka-importante yung presensya mo sa tabi ng mga batang tupang ito? Pag bata pang tupa, nakita mo ba yung mga pastol na iniwan nila yan? Hindi. So, ibig sabihin, isa kasi sa pinaka-effective na pinakita din sa akin ng Lord, habang tumatagal, nagpapatuloy ka sa leadership, pinaparealize sa ng Lord kung gaano ka-importante yung fellowship. Kung gaano ka-importante may time ka. May time ka mag-share ng Word of God. May time ka para i-share yung faith mo si Jesus sa mga klase mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at sa maraming tao. Amen. Kasi alam niyo po, isa sa nireveal ng Lord sa akin, di ba masyado kasi nakabukas Romans 6:23, the old way, tradition way mo kung paano ka mag-share. Pero kapag inayaan mo ang Holy Spirit ang mag-guide sa'yo paano mag-share ng Word of God, kaya ng Lord na ibahagi yung mga bagay na yan sa katabi mo, sa kaklase mo, sa kaibigan mo, sa iba't ibang kaparaanan. Pero kung wala kang
conviction ng Lord sa'yo, sabi ng Lord, share ka. Hindi naman kailangan itapat mo sana Romans 6:23 agad. May paraan ng Lord. Pwede mong kausapin mo na yan. Halimbawa, i-share mo na yung nangyari ngayong araw. Then mapupunta kayo sa point na pinapatanggap mo na pala siya. Diba? Kasi minsan, nandun yung fear natin na sa Christian, paano ko ba ito i-approach? Paano ko ba ito kakausapin? Professional kasi siya. Mas matalino kasi siya sa akin. Diba? Hindi, hayaan po natin ang Holy Spirit to lead us. Kasi dapat bilang mga leader, naiintindihan mo, yung tungkulin mo rin sa church, di ba? Na tinawag ka ng Lord para alalayan yung mga tupa. Next, Ephesians chapter 4 verses 11 to 15. Ayan. So, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman mga propeta, ang iba naman mga ibanghilista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. So, iyan po ay 5 full ministry, pero tandaan natin, lahat tayo dito may calling. Lahat tayo servant, lahat tayo disciple. Diba? Yun yung pinaka-goal natin. Lahat tayo is disciple ni Kristo. So, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Bakit ang Lord naglagay ng calling sa buhay ng isang tao? Para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang ng Diyos upang maging matatag ang church. Okay, so hanggang makarating tayo sa pakikiisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So imagine yourself para kang isang magulang. Alalayan mo kung alam mong bata pa, sanggol pa. Ang sabi dyan, ginawa niya to upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag hanggang, ibig sabihin hindi lang pala sa una. Di ba? Sa una, sharean mo, pangalawa, wala nang follow-up. Wala ka nang pakialam, basta na-sharean ko siya. Hanggang makarating. Saan daw po? Sa pakikiisa, sa pananampalataya, at pagkilala sa anak ng Diyos. Kaya hindi mo dapat tigilan yung isang tupa, nakita mo willing naman, uhaw sa Lord, hindi mo dapat tantanan hanggat hindi mo nakikita na establish yung relationship niya sa Diyos. Unless they are unwilling. Pero kapag willing ang isang tao, hindi mahirap yan turuan. Amen. Okay po, so, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Bakit kailangan mo mag-care sa mga batang tupa? Kasi they are vulnerable, di ba? Madali silang matangay kasi hindi pa nila lubusang naintindihan yung matitigas na tinapay, yung matitinding turo ng Lord. Kaya ibig sabihin, hindi pa nila kayang unawain yun. Kaya andyan ka to guide them. Diba? Tuturo mo sa bata, mali yan. Ito yung tama. Minsan, isusubo na nila kahit hindi nila alam na mapapahamak sila. Diyan ka para ilayo sa kanila yung susubo nila. So, ganun po dapat yung responsibility natin. At sabi dito, ayan, hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So it means that do your part in the ministry. Do your part sa church ng Lord. Diba? So kailangan gawin natin yung parte natin na kung saan alalayan natin yung mga hindi pa well-established sa Panginoon. Okay? Sabi nga, di ba, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Diba? So then, feed. Pag sinabing feed, alagaan. Diba? Talagang alagaan mo, gabayan mo. Parang tulad lang ng isang magulang na umaalalay sa isang bata. Diba? Kapag hindi pa nila kaya yung sarili na, dyan ka para subuan sila, dyan ka para i-guide sila, na palakihin silang may disiplina, palakihin sila na may tamang pag-uugali, diba? Palakihin sila na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So it is our responsibility. Kaya kung wala ka pang inaalagaan o wala pang tupa na pinagkakatiwala sa iyong Lord, kaya kailangan mo talagang mag-evangelize. Lahat po tayo. Kailangan natin mag-share ng Word of God. So, kailangan natin i-share yung faith natin about kay Jesus sa mga tao. Hindi naman talaga mahirap mag-share. Diba? Hindi talaga mahirap. Lalo na nandyan yung Spirit na nandyan sa buhay natin. Kailangan mo lang na magsimula kang lumakad according to the guidance of the Spirit. Hindi sa paraan na alam mo lang, kundi sa patnubay na banal na Espiritu. Kasi lately, isa yung na-realize ko na
na napansin ko, the way I share the word of the Lord, the way ako mag-evangelize, ang laki ng pagbabago. Like before, yun nga parang hindi ko alam strategy, paano ko ba ito i-share sa kanila. Pero dumating ako sa point na natatagpuan ko yung sarili ko nag-share. At yun nga na napapatanggap mo yung mga tao. So, ibig sabihin, kailangan mo lang din mag-take ng risk, umalis ka sa comfort zone mo, hayaan mong Holy Spirit mag-lead sa'yo. Basta willing ka lang kahit takot ka. Kahit na nangangamba ka, kinakabahan ka, dapat willing ka. Yun lang po kasi lately, di ba, yung nangyari sa school, which is 2 times na inalaw ng board na makapag-share po ako sa flag ceremony. So, ang daming estudyante, even the faculties, teachers. So, alam niyo po that before the day na nangyari, grabe yung takot ko. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang first time mag-share ako, pero kabang-kaba ako. First time na parang takot ako. Parang gusto kong umatras. Parang ayoko magsalita. Ayoko magpagamit, pero opportunity na sumasampal sa akin mag-share ka. Kasi why? Paano po nangyari yun? Actually, isa sa nakita ko, lately talaga na-observe ko, na dahil sa pag-take ko na this before, na which is naging part po ako ng officer sa school, doon na nag-start lahat. Yung opportunity na bumukas para makapag-share ka ng gospel sa mga estudyante. Minsan natatakot tayo kasi feeling natin, Lord, kalooban mo ba ito? Yeah. Yung isa sa nangyari is, ayaw talaga nila na tumakbo ako. Like, yun nga, pinipilit ako ng mga tao sa school na magtakbo ka ng governor, kayong governor na, ikabubutuhin namin. Pero yung time na yun, kasi ayaw nga, sabi ko, hindi. Sabi ko, huwag niyo akong bubutuin. Wala talaga nagtaas. Pero hindi ako nakaligtas sa secretary. May bumutong pa rin lakas ng loob. Hindi ko rin alam bakit hindi ko pinigilan. Bakit hindi ako nag-object. Diba? So hanggang sa tuloy-tuloy na yon. So parang nangyari, nireveal sa akin ng Lord along the way, kasi mabang kwento, is nilagay ako ng Lord sa gitna ng mga lobo. Alam mo yung feeling na yun? Parang pwede ka nilang lapain. In short, in spiritual, yun nga na, para akong nasa gitna na kung saan pwede akong ma-influensyahan or pwede akong mag-influensya. So, at that moment, tahimik yung buong week na yun, sabi ni Pastor. Parang napapansin ko na sa kanya na parang nag-aalala na siya. Kasi parang hindi na ako nagpaparamdam. Sabi, baka natangay na to ng mundo. Totoo! Yun talaga, sinabi niya rin yun sa preaching. Pero, muntik na. Kasi why? Mag-isa ka. Unbeliever lahat nakapaligid sa'yo. Paano mo yun? Diba, si Lord na lang talaga yung kasama mo. So, grabe, syempre, kasi yung spirit nila, nakaka-drain talaga. Kaya nasa work ka man, nasa school ka man, kapag pinapalibutan ka unbeliever, kahit wala silang ginagawa sa'yo, huwag kang makapante. Kasi ang totoo, spiritually, inaatake ka ng demonyong nasa kanila. Kaya pansin mo, paglabas mo ng work, wala kang gana. Pansin mo paglabas mo ng school o kahit nasa school ka, minsan parang di mo feel mag-share. Kasi nga, dinidrain ng kaawa yung spirit mo, parang mangyari, hindi ka makapagamit sa Lord, mangibabaw yung laman mo. Mangibabaw yung gusto mo. Kaya yung time na yun, sabi ko, grabe, pero alam mo yung feeling na parang hinang-hina ka, pero yung Lord, dahil kasama mo, malakas siya, yan, tangay-tangay nga ako. Tapos, nasa harap ko, pagkakataon para share mo yan. Kaya yun, doon na-start na na-share ko yung program head namin, yung teacher namin, even lahat ng nasa officers. Then, dumating yung time, napapansin ko na pagkasama nila ako, puro si Lord yung talaga nasisingit sa usapan. And then, tumatak yan sa kanila yung salitang, words are powerful. Kasi nga, yung mga, di ba, yung governor namin, bakla. Yung treasurer namin, bakla. Yung PIO namin, bakla. Totoo. Tapos yung namin, auditor namin, bisexual, tumboy. Lahat na papalibutan ng iba't ibang spirit. Tapos mayroon pang titindi, grabe magmura, grabe talaga. Kaya sabi ko, Lord, nanghihina ako, pero lumalaban ako. Yun. So, andun sa point na, syempre masakit sa tinga, nagsasalita talaga ako. Hindi ako tikom. Kasi alam nila sa school na, yun nga, Christian ako, religious. So, parang ganun ba yung tingin nila sa akin. So, kapag sa school, nagsabi ko talaga, pag nagmumura sila, or may sinasabi sila hindi maganda kasi mga, like, di ba, mahilig yan mag-curse, alam niya na yung mga salita na mamatay ka na, mga ganun-ganon. Sabi ko na, alam niyo ba, words are powerful. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yan yung mangyayari. Doon na sila nag-start hanggang ngayon, dala-dala nila. Sila na nagre-review kan. Pag may hindi sila magsasabi, sinasabi na, words are powerful. Ganyan nila. So, maraming ginawa, Lord, sa school dahil sa hindi
authority, may mangyayari. Doon nag-start lahat yun. Hanggang sa dumating na yung point na habang tumatagal na sa mga prayers, sa mga school, hanggang sa tumatagal na even yung isa sa officers namin, na which is bisexual, bigla siya nagsabi sa akin, Rox, i-Bible study mo ako. Sharean mo ako. Ganun. Tapos gusto niya umattend ng church. Pero ngayon kasi ang nangyari, bigla siya nagpa-Maynila due to problem, kaya hindi na siya tuloy mag-aral. Pero kahit nandoon siya, nagugulat ako, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, ano ba yung first fruit? Ano ba yung tithes and offering? Nagiging na siya kasi yung inattendan niya daw church is parang same lang daw siguro sa church natin. Tapos yun, naging uhaw siya, nagulat ako Samantalang nung time na yun, na nag-share ako sa kanila, para siyang allergy sa Word of God. Kasi syempre, parang corning talaga siya. Tapos hanggang dumating sa point, nagsabi siya sa akin, mag-Bible study kayo, sama ako. Hanggang doon na, then may mga nangyayari sa life niya siguro paparealize sa kanya kailangan niya ang Diyos. Kasi yun na yung moment na sunod-sunod yung problema na nakikita ko sa thoughts niya. And so yun, dumating yung point na sinabi ng teacher ko, ni Sir, ikaw sa devotion, ikaw sa prayer, sa Blackpool, doon nag-start yun. And I grabbed the opportunity na i-share yung message. Una kasi ang naging unang topic is Bible, about the Bible. So pangalawa, yun na yun doon ako nag-start Romans 6:23 at John chapter 3, which is regarding sa born again life. So yun, in-explain sa kanila, pinarating sa kanila, and then makita ko talaga yung pagkilos ng Lord sa buhay nila. And after that, nakita ko na may nangyayari kasi why, every time bumababa ako sa stage na yun, may sumasalubong sa akin teacher. Yung last time na sumalubong sa akin teacher, yun nila niya ako. Actually, si Sir Balanova siya. Tapos sabi niya sa akin, okay lang ba sa'yo, invite kita sa church? Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin na invite niya ako sa church, mag-speak daw doon sa church nila, sa youth nila. Eksakto kasi today is anniversary ng church nila. Sabi niya, 2 years pa lang kami. Tapos yun nga, yun na, tuloy-tuloy na yun. Tapos through the life of Herminio, nalaman ko rin na sabi niya, alam mo ba te, nag-share sa amin yung teacher na sabi niya, sino nag-attend ng flag ceremony? Tapos yun na, then start na, kung ano daw yung shinare doon, shinare din ng teacher niya sa klase nila. So nakita ko yung pagkilos ng Lord. And then yun na, ang daming opportunity para mag-share ka. Pero alam niyo po, hindi ko yun nagawa dahil malakas ako. Actually, mahina ako. Kasi yun yung mga time na nababalisa talaga ako. Like, Lord, hindi ko kaya. Naging duwag ako. Naging takot ako. Totoo yun. Yung parang hindi ko kaya humanap sa crowd. Hindi ko kaya na, parang wala akong lakas ng loob para mag-share sa kanila. Kasi parang feeling ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Pero nung doon na ako, nakaka-amaze yung Lord. At alam ng Lord yan, umiyak ako na talagang sinasabi ko yun sa kanya, Lord, hindi ko yun kaya. Pero dahil sa'yo, doon ko na-realize it doesn't mean mahina ka, hindi ka magpapagamit. It doesn't mean wala ka sa kondisyon, hindi ka haharap sa mga tao. Kasi tandaan po natin, ang pag-ibig natin sa Lord, ang pagkatawag niya sa atin, ang pag-ibig niya sa atin, it's not about sa kung ano yung nararamdaman mo, kundi about ito sa pagpapagamit mo. Kasi tandaan po natin, akala natin, Lord, bakit ganyan? Diba kasi darating tayo sa point, magiging selfish ka kung hindi mo naiisip yung mga tao. Magiging selfish ka kung hindi ka mag-share ng Word of God. Pero once na tinayuan mo, hinakbangan mo, nag-take ka ng risk, doon mo makikita na mas greater opportunity yung gagawin nito. Yung part na akala ko ako matatangay. Pero yun pala, yung Lord ay may setback lang na ginagawa na kung saan kikilos siya. Minsan takot ka Takot ka tayo humakbang. Takot tayo mag-take ng risk na Lord. Baka ano. Kasi baka ano. So, pero alam niyo po, darating sa point, makita mo, pag humakbang ka, makita mo yung pagkilos ng Lord, kaluluwa ang lalapit sa'yo. Diba? Huwag mo sabihin na walang huli. Huwag mo sabihin, pumunta ka sa tubig, tapos makita mo walang huli. Hayaan mo si Lord ang mag-instruct sa'yo, maglagay ng opportunity sa harap mo para makapag-share ka sa mga tao. Ilang beses yun, daanan niyo sa journal ngayon. Di ba? Na sumasakay sila ng bangka, wala silang nahuhuli. Pero nung kasama nila si Jesus, may nahuli sila. Nung sumunod sila sa instruction ni Jesus, may nahuli sila. At isda ang lumalapit, hindi silang lumapit sa isda. Okay, so kailangan mong maintindihan na first thing, kailangan mo munang i-assess yung sarili mo na, Lord, kung mahal talaga kita, dapat magpagamit ako. Diba? Talagang makita po natin yung tunay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Okay, so next po.
Mga Awit chapter 127 verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan. So it is a blessing to have a spiritual sons and daughters. So alam niyo po, kapag sabi nga, hindi ka totoong matatawag na effective leader kung wala kang nililid ng mga tao. At yung mga nililid mo na tao, hindi nananatili. So darating ka sa point, maiintindihan mo yung verse na to kapag na-preserve mo yung mga tao o yung mga anak ng Diyos, di ba? Under sa authority po natin. So, ibig sabihin, it is a blessing kasi ako po ay testify. Sobrang sarap mag-disciple. Dumating sa point na dati hindi ko naintindihan kasi wala pa akong handle. Pero nang dumating sa point, nakikita ko yung mga taong pinagkatiwala sa akin ng Lord, nakikita ko sila nag-grow. Nakikita ko yung bawat improvement sa buhay nila. Kung gaano nila kamahal yung Lord, doon ko na-realize sa parang kang may anak. At sobrang sarap sa pakiramdam, makita mo na lumalago sila. Pero kapag nakita mo walang paglago, hindi mo talaga totally ma-enjoy or hindi mo talaga ma-feel yung sarap, di ba, ng pagdi-disciple. Pero kapag ikaw nagdi-disciple ka na, may handle ka na, doon mo ma-feel, ang sarap pala maglingkod. At doon mo masasabi na the highest career sa mundong ito ay ang maging servant ng Lord, mag-disciple. Kaya, actually, kahapon kasi nagkukwentuhan kami ng isang leader sa church. Tapos doon ko na na-realize na, grabe Lord, parang dati, hindi mo talaga maintindihan yung pag-handle ng mga tao. Pero kapag yung handle mo na yan, nanatiling na, tapos nakita mo nag-grow sila, tapos sila na rin yung gumagawa ng mission na ginagawa mo sa buhay nila, sobrang sarap pala sa pakiramdam. Kaya totoo yung sinasabi lagi ni Pastor, sabi niya, sinusubo ko kayo talagang unahin mo ang kaluluwa. Unahin mo ang iba kaysa sa sarili mo. Makikita mo talaga yung paglago sa buhay mo. Kasi nung time po na inalay ko yung buhay ko sa soul winning, yung talaga soul winning talaga, doon nag-start na parang may mga pinto talaga or bintana ng langit na bumukas sa buhay ko. Dahil nakita ko doon na sunod-sunod, opportunity, lahat, even pag-aaral ko, hindi pinabayaan ng Lord. Lahat. Basta inuna ko lang yung mga tao. Kailangan mo talaga i-alay yung buhay mo. Talaga yung puso mo, yung pinakamahalaga si John, your heart. Kung wala kang puso para sa mga tao, hindi ka talaga magpupursige magkaroon ng handle. Yun yung totoo. Kung wala kang puso para sa mga tao, hindi ka magpupursige. Diba? Hindi yan sabi na kusang darating sa iyong bunga. Kailangan mo po talaga na mag-pay the price. Pay the price talaga. Kasi tandaan mo, kung hindi mo mahal, pagpapastingan mo ba yan? Kung hindi mo mahal, pagpipray mo ba yan? Kung hindi mo mahal, di ba, imimit mo ba yan? At isa sa effective way na talagang, na nakita kong effective na pinayo sa amin ni Pastor, which is in-apply ko, yung halos araw-arawin mo yung tao. Or hindi naman sabing everyday talaga. I mean, lagiin mo sa loob ng isang linggo. Pukusan mo, lagiin mo, then gawin mo yung part mo, ihanda mo yung mga teachings mo, yung mga lahat. And then, doon nag-start na nakita ko, effective siya. Diba? Kasi alam niyo po, totoo talaga, pag wala kang oras sa kaluluwa, huwag kang umasa na magkakahandle ka. Kailangan mo magbigay ng time. Time talaga. Kasi una yan, syempre, kapag wala kang oras, hindi mo magagampanan yung pagiging leader mo sa kanila. Or yung wala tayong oras, hindi natin magagampanan yung pagdi-disciple natin sa kanila. Kaya number 1 talaga, diba, sa characteristic of disciple is always available. Bilang isang Christian, dapat always available ka pagdating sa mga tao. So yan. So, next. Matthew chapter 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So, ibig sabihin, syempre, hindi mo rin kayang ituro sa kanila yung bagay na hindi mo rin ginagawa. Kaya kung gusto natin maging effective sila, maging effective ka muna. Kung gusto natin na matuto sila, matuto ka muna. Diba? Kasi tandaan mo natin, pag dumating ka sa point na kaya mo nang i-handle yung mga tupa na to, talagang magagawa mong turuan sila na sumunod sa Lord. Diba? At saka dapat sa Lord mo sila binibuild, under sa revelation ng Lord na strategy sa'yo, doon mo sila ginaguide, hindi sa sarili mo lang paraan. Kasi ilang beses ko na nasubukan na kapag sarili mo lang, wala talaga. Walang mangyayari. Diba? Hindi sila napipreserve. Pero kapag hinaya mong Holy Spirit, ang Lord ang mag-lead sa'yo sa leadership na to, makikita mo na nanatili yung tao. At tandaan mo rin yung pananatili ng tao because of the heart din yan.
Kapag may puso ka sa kanila, tapos sila may puso din sa Lord, mananatili talaga yan. Okay po? So, ayan yung number 1, which is, ayan, do you love God? So, if you love God, feed His lamb. So, ibig sabihin, dapat tayo bilang lahat na naririto, inapuyan ng Diyos, talaga kailangan mong humayo. Okay? Hanapin mo yung mga tupa ng Lord, especially yung mga batang tupa ng Lord. Kasi sila ang pinaka-kailangan ng guidance. So, kailangan talaga is meron kang commitment sa Lord para magawa mo rin tulungan mag-commit din to yung mga tao ito. Okay? So, ang target natin from their baby believer, huwag ka mag-expect na sa una, okay lang, wala kang pagdadaan ng sakit ng ulo. Tandaan po natin sa discipleship, para ka rin nag-anak. Dahil pag marami ang anak mo, sakit din ang ulo mo, lalo pagpasaway sila. Pero alam niyo po, kahit pasaway sila, as long as nananatili sila, at nakikita mo naman, they are willing to change kahit mahirap pa sa part nila, huwag kang susuko. Kasi ako ilang beses kong pinagdaanan na, grabe Lord, parang kasukuin ka, diba, sa mga nangyayari. Pero yung kalakasan ng Lord ang nagbibigay sa'yo para patuloy mong intindihin, patuloy mong i-disciple yung mga tao na to. So, walang nangyari na sila lumago nang wala kang pinagdaan ng sacrifice. Totoo yun, sobra. Kaya kahit na sabi ka na kahit minsan parang wala na natitira sa sarili mo, ibigay mo lang sa mga tao ito. Ganun po dapat yung gawin natin sa mga tao. Para ka rin nag-anak. Pag nag-anak ka, huwag mong pabayaan. Kahit gano'n pa yung kasakit sa ulo, bigyan mo sila ng time, ibigay mo yung kailangan nila spiritual at makikita mo, unti-unti, lumalago sila. Okay po? Ayan. So next is, number 2, if you love God, you take care of His sheep. So, verse 16, sabi dito, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sinabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. Alagaan. So, tandaan mo natin ha, love is an action. Hindi lang to salita. So, kung totoong mahal mo ang Diyos, diba kasi tinanong siya ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Sabi ni Peter, Opo. Ngayon gusto ng Lord patunayan ni Peter kung mahal niya ba talaga ang Diyos. Sabi ng Lord, alagaan mo ang aking mga tupa. So, ibig sabihin, kapag inaalagaan mo yung mga tupa ng Lord, yan ay nagpapatotoo din na mahal mo talaga ang Diyos. Yun yung totoo. At sabi dito, kapag nakikita mo nang mapapahama, you will take an action para maligtas sila. Kasi you care. Di ba sabi nga, dati wala kang pakialam, pero ngayon may pakialam ka na kasi nandyan na yung Lord sa'yo. Iisa na kayo. Dahil mahal mo ang Lord, minamahal mo na rin yung mahal niya. Diba? So doon nagsisimula na magkaroon ka ng pakialam. Kaya kahit buhay mo, oras mo, lahat na meron ka sa sakripisyo mo para sa mga tao ito na hindi mo kaano-ano. Yun yung gusto ng Lord, di ba? Nasabi, greatest love. Di ba? Yung mag-alay ng buhay para sa kapwa niya, hindi para sa sarili niya. Dahil kung sino man ang talaga ng buhay para sa sarili niya, mawawala nito. Pero kung yung nag-alay ng buhay para sa Diyos at para sa mga tao, magkakaroon nito. Diba? So, we can simply say we love God and then neglect the needs of those around us. So, our action must reflect the depth of our love. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos pero binabaliwala mo yung mga tao na nangangailangan sa paligid mo. Especially, binuksan ng Lord yung spiritual eyes mo. Nakikita mo kung ano yung kailangan nila. Kailangan nila ang Lord. Kailangan nila yung Word of God. Kailangan nila yung disciple. Kailangan nila na i-lead sila, i-guide sila, i-feed sila. Diba? Pero kung wala kang pakialam, for sure, wala kang gagawin. Ganun lang kasimple. So, yun pa in John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. So kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, may kilala ng lahat na kayo'y mga alagad. Diba? So, tutuusin, darating ko sa point na kapag mahal mo yung Lord, mahal mo yung church ng Lord, mamahalin mo rin yung mga tao ng Lord. At darating ka sa point, kahit hindi mo yan handle, mamahalin mo yan. Yun, kahit sa ministry, yung mga taong nakapalibot sa'yo, mamahalin mo yan. Ganon ka may pakialam sa paglago nila. May pakialam ka kung na dapat na may nangyayari sa kanila. Kasi, ang hirap din sa part na kapag nasa puso mo yung pagpapahalaga sa mga tao, tapos nakita mo walang nangyayari. Kasi walang nag-lead sa kanila. Kasi walang nag-guide sa kanila. Kasi wala tayong ginagawa mga leaders. Diba? Lalo na ikaw,
ang tagal mo na nakaranas sa Lord pero wala kang ginagawa. Nakakommit ka na sa Lord noon, ngayon commitment mo, wala na naman, di ba? So, tandaan po natin, hindi dapat tayo ang binubuhat, tayo ang nagbubuhat. Amen. Burden bearer. Hindi ko yung burden. Dapat burden bearer ka, di ba? So, talagang dapat buhatin natin yung mga tao na talagang kailangan ng Lord. So, sabi dito, next, 1 Peter chapter 5 verses 2 to 6. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Kinig. Pangalagaan ang mga kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Sabi mo, Lord, mahal kita, kaya maglilingkod ako. Ngayon, okay anak, gusto mo makapaglingkod? Alagaan mo yung mga tupa ko. Pero minsan kalimutan mo yung, Lord, mahal kita. Kaya, yes, myself and I na lang always, di ba? Wala nang kasama, wala ka nang nadalang buhay sa Lord. Hindi po ganun yun, okay? Kung mahal mo ang Diyos, gusto mo makapaglingkod, sabi ng Lord sa paraan na alagaan mo ang mga tupa ko. Dahil doon mo mapapatunayan yung paglilingkod mo sa akin. Okay, sabi dito, hindi bilang Panginoon ang iyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Yan, hindi ka boss. Diba? Oo, leader tayo, pero hindi tayo boss sa mga tao. Hindi mo hawak sa liig yung tao. Tandaan niyo po, ang totoong pag-aalaga sa mga tupa. Kung ano yung tinuro sa akin ng Lord before. Kasi dumating ako sa point na parang nawala yung tao, na siguro na ano siya. Kasi parang sobrang higpit ko. Yung first time pa yun, una pa yun. Parang wala, leader na. Pag sabi leader, makinig ka. Ganun talaga. Yung parang walang habag-habag. Walang room for grace. Diba? So, pero dumating sa point na sabi ko, Lord, kung ako yung nagkulang, patawarin mo. Pero turuan mo ko, Lord, paano ko ba mag-handle ng mga tao? Tapos ang sagot sa akin ng Lord, anak, maging tulad ka ng isang magulang. Yun lang yun. Lord, sabi, nung sinabi sa akin ng Lord, sabi niya, maging tulad ka ng isang magulang. Maging tulad ka ng isang nanay. Tingnan mo yung mama mo. Paano kanyang alagaan? Doon nag-start na nagbago yung pananaw ko sa leadership. Na okay, leadership is about, hindi yan yung you have the authority sa mga tao, pasunurin sila, kailangan kunin mo yung loob nila. Diba? Yung puso nilang ihatag mo sa Lord. Hindi yung pilitin mo yung will nila na sumunod sila sa Lord. Kasi alam niyo po, pag naparamdam mo sa kanila, para kang isang magulang, para kang isang nanay, maparamdam mo yung kalinga na ma-feel nila na mayroong nakakaintindi sa kanila, may handang makinig sa kanila, may handang tumulong sa kanila, doon yan mag-i-start yung tupang magtiwala. Kaya doon nag-start na iparamdam mo, bandingan mo, kaya nga time, di ba? Kasi kung ako anak, mas gusto ko may oras sa akin ng magulang ko. Kaysa yung padalhan ako ng padalhan ng kung ano-ano, pero walang oras sa akin. Di ba maraming mga ganyan? Maraming mga anak na yung abroad yung magulang nila, pero mas gusto nila yung presence ng parents nila. So ganun din tayo. Di ba kaya mahalaga yung presence mo bilang isang leader sa mga tupang ito. Okay, so yan, maging tulad ka ng isang parents. Diba? Yung kalinga ng magulang ang iparamdam mo sa mga tupa. Diba? So kasi kapag nag-iisa kang magulang, yung higpit mo, yung pagtutuwid mo sa kanila, nandun yung love ng Lord, nandun yung wisdom ng Lord. Hindi yung ka kasi leader ako, authority ako, tapos mamanduhan mo yung tao na parang hindi sila tao. Hindi po ganun. Okay, that naiintindihan mo yung lalim na meron sila. Dahil kapag inintindi mo yung isang tao, doon mo lang maintindihan kaya siya ganun. Ngayon, Lord, bigyan mo ko ng paraan paano tutulungan. Hindi yung ikaw na lang lagi ng ikaw bilang leader, yung tuloy ka lang ng tuloy pero walang nangyari, walang wisdom, kaya nangyari nawawala yung mga tao. Okay po? So yan, kaya mahalaga yung leading ng Holy Spirit. Ayan. Sabi dito, at pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ha? So,
Kaya be humble and submissive. Kapag ikaw po ay learner, listener bilang isang leader, ganun din po yung mga handle mo. Diba? Kapag ikaw ay submissive at humble, ganun din po yung mga magiging handle. Kasi nakikita nila sa'yo, you are the role model. Diba? Kaya ngayong mga gawa mo din, huwag mo rin itago sa dilim. Hayaan mo makita ng mga tao para makita nila yung dapat tularan. Hindi ikaw yun. Kasi hindi mo kayang magpakumbaba kung wala ang Lord. Hindi ikaw yung mabait. Si Lord yun. Kaya nga sabi nga, yung may nagsabi sa akin ng bait ko daw. Grabe. Sabi ko, bro, alam mo, hindi ako yung mabait. Kung wala yung Lord, hindi ako mabait. Yun yung totoo. Kung wala ang Lord, hindi ako mabuti. Kaya dapat naiintindihan mo na gusto ng Lord gamitin kang role model. Diba? Through your life, gusto kanya na ilagay niya sa buhay mo ang katangian na gusto niya para makita ng mga tupat yun yung tutularan nila. Diba? So yan. And then, so ito, taking care of God's sheep and involves leading by example. Leading by example. You are leading by example. Okay? Hindi leading lang ha. By example. Ibig sabihin, sinabi mo, gawin niyo to, pero, syempre, ginagawa mo. Kaya mo nga pinasa sa kanila, di ba? So, ibig sabihin, nagli-lead ka, pero nakikita nila sa'yo yung halimbawa. Kung paano. Kasi hindi mo kayang ituro yung bagay na hindi mo naman alam. Hindi mo kayang i-share sa kanila yung bagay na hindi mo naman talaga naiintindihan o nararanasan. Di ba? So, yan. And then, yan. Paano ka pagkakatiwala ng Diyos ng mga tao sa paligid mo kung hindi ka tumatayo sa calling mo? Okay, Ezekiel chapter 34 verse 8, Ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapan ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi ka ba nakukumbik? Minsan kang inalagaan ng Lord. Huwag kang selfish. Magpagamit ka. Diba? Kasi kapag inuna mo ang kaluluwa, ang tao, for sure, ang Lord ang kikilos sa lahat ng area ng buhay mo. Hindi yung nagmumugmo ka dyan sa gilid. Hindi yung ninanamnam mo yung sakit ng puso't damdamin, di ba? Ninanamnam mo yung mga problema. Kung nag-disciple tayo, nag-evangelize tayo, makalimutan mo yan. At ang nasa isip mo, yung tao, yung kaluluwa. Kapag binigay mo yung buhay mo sa iba, for sure, buhay din ang babalik sa'yo. Kasi yun yung isa sa, hindi ko pa alam ba't nilagay ako lagi ng word sa gitna. Na-observe ko, Lord, naawa ko sa church mo. Kasi kung lahat lang nagpapagamit, lahat lang kumikilos, lumalago ang church mo. Hindi naman sa lahat ng oras, primary na lang lagi ang frontline. Asan yung mga 1-4? Asan yung mga 1-7-8? At asaan yung mga dating leaders? Kumilos po tayo. Kasi may pangako ang Diyos sa panambahan niya. Okay? So, tandaan, kasi pinarealize na sa akin ng Lord, nakaraan lang, na kahit mahina ka, kaya kitang gamitin. Amen. Kahit yung pawala-wala, yung commitment mo sa Lord, pag nag-decide ka ngayong araw, kaya kitang gamitin. Diba? So, ibig sabihin, doon ko na-realize ang Lord. Ibig sabihin, yung pahinahina ng mga taong ito, yung mga wala-wala yung commitment nila, hindi pala yan rason sa'yo. Kasi kahit ako primary, sila 1-4, anong mga estado, hindi ka doon nakatingin. Nakatingin ka kung sino willing magpagamit, malakas man o mahina. Okay po? Sabi dito, hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip, naalagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Amen ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Yan. Relate, di ba? Kita ko din, Lord. Di ba may mga moment tayo na hindi, ayaw mo talaga hanapin yung tupa ng Lord. Nangungusap na yung Lord sa'yo, pero Lord, sunod na lang. Pagod ako. Lord, sunod na lang. Busy ako sa school. Lord, sunod na lang. May duty pa ako. Pero nangungusap sa'yo ang Lord, anak, yung tupa ko umiiyak. Anak, yung tupa ko nangangailangan. Di ba? Kung totoo may puso ka, kahit nasa work ka, kahit nasa school ka, ang nasa isip mo yung handle mo. Ang nasa isip mo yung tupa. Ang nasa isip mo yung mga tao. Yung mga ipapala mo. Yun ang may puso para sa mga kaluluwa. Okay po, at sabi dito, yun nga, sa halip na alagaan mo yung tupa, ano yung alagaan mo? Sarili. Ayan, busog si self. Pero gutom si spiritual. Di ba? So, it's time
para pakainin po natin yung tupa ng Lord. Alagaan natin yung tupa ng Lord, hindi yung sarili natin. So Lord na ang bahala sa atin. Basta kumilos ka, gumawa ka, kung ano yung inutos ng Lord sa'yo. Diba? Take care of my sheep. Ayan, so if you love God, may oras ka sa ministry mo. Hindi yung nag-aaral at or nag-work ka, pero wala kang time para sa evangelism or soul winning mo. So dapat is give time talaga. Wala na tayong may harap na rason sa Lord kasi lahat naman kaya ng Lord bigyan ng paraan. Ang problema talaga dito, puso. Yes, Lord, puso talaga. Kapag ang puso hindi tumitibok sa Lord, sigurado, wala ding lumalakad na paa. Diba? Kaya ibig sabihin, puso may problema. Kahit sabihin mo magulang ka, kahit sabihin mo na anak ka, kahit sabihin mo estudyante ka o nagtatrabaho ka, kahit boss ka pa, diba? Pero kung may problema ang puso mo sa harapan ng Diyos, hindi ka talaga magpapagamit. Amen. Kaya kailangan heart pa din. Diba? Heart pa din talaga. So, ayan, listen to this. If you are in school or work, expect mo na mga unbeliever po nakapaligid sa'yo. So, yung mga tao na yan, yung mga spirit sa kanila, maaaring i-drain ka. Kaya kung hindi ka mag-share, which is yung kalakasan mo, alam niyo yan, pag nag-share ka ng Word of God, doon ka lang lumalakas. Many times in my life, na na-experience ko na ang hina ko, pero pumunta ako sa kung saan pinapapuntahan ng Lord, nag-share ka, kahit wala kang gana, magugulat ka after nun, malakas ka ulit. Amen. Alam mo naman kasi minsan kung ano yung kalakasan mo eh. Pero hindi mo lang ginagawa, diba? Alam mo naman kung ano yung tama, pero hindi natin ginagawa. Amen. So yan, sabi dito, kung hindi ka mag-share, manghihina ka. Kung hindi ka ulit mag-share, manghihina ka. Pag di ka share, manghina ka lalo. Pag hindi ka nag-share, baka mawala ka na. Dahil pag patay ang evangelism sa buhay ng tao, or patay yung soul winning sa buhay mo, darating yung point, parang feeling mo pointless yung pag nanatili ko. Diyan papasok, titirahin ka na ng kaaway, ang dami na darating sa buhay mo, hanggang sa dumating time, nahihirapan ka nang makapagpagamit sa Lord. Kasi pinayagan mo eh. Pinayagan mo na pumasok yung kaaway sa buhay mo, kaya ang nangyari, di ba, kawawa yung mga tupa. At isa yan sa reason talaga na ginamit din ng Lord sa buhay ko, kaya hindi rin, ayoko rin tumalikod sa Diyos. Alam niya ng Lord na maraming beses na pwede kang tumalikod. Kasi, namumuhay ka sa sarili mo. Pero alam niyo po, dumating sa point na pag may handle ka talaga, may pinagkatiwala sa iyo ang Lord na tao, hindi mo kayang talikuran ng Diyos. Kasi, yung isipin mo pala ang tatalikod ka para sa sarili mo, pero naisip mo may mga taong nakasalalay, may mga taong pinagkatiwala sa hindi mo sila kayang iwan. Para kang may anak na hindi mo kayang, talagang alisin na lang yung anak mo, hindi mo sila kayang iwan, tapos lalayo ka, hindi mo kaya. Kung totoong may puso ka para sa mga tao. Isa yan sa reason, tao din ang ginamit ng Lord para mag-stand down. Dahil kung hindi rin sa pamamagitan ng buhay nila, anong purpose ko bitang nandito, di ba? Kasi tandaan niyo po, dumating ako sa point na mahina ako, pero through their life, lumalakas din ako. Ginagamit ng Lord minsan ang buhay ng tao para lumakas ka. Kaya kung hindi ka lumalabas, nag-share ng Word of God, hindi ka nag-soul winning, hindi mo hinahanap yung 12 mo, umasa kang manghihina ka. Amen. Dahil ang spirito ng kaaway manatili sa'yo, dahil every time nagpapagamit ka sa Lord, doon lumalakas lang yung spirito ng Lord. And spiritually, inaatake tayo ng mga spirit sa loob ng work mo, sa school mo, at sa family mo, maging sa mga kaibigan mo. Kaya dapat mindful ka. Huwag mong payagan, di ba? Na maapektuhan ka nila. So if you love God, need mo po mag-share ng Word of God. Okay? Kahit ano pa sitwasyon yan o ano pa yung nararamdaman mo, kailangan mo mag-share ng Word of God. Talagang nagpapahalaga ka sa mga tao. Okay? So next. So if you love God, you feed His sheep. So, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung kanina, pakainin mo ang mga batang tupa. Ngayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, Tito chapter 1 verse 1. Yan, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang pagdibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa
sa pamumuhay na maka-Diyos. So ito ay para sa'yo. Listen, Tito chapter 1 verse 1, sinugo ako upang pagtibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Na sinugo ka ng Lord, binigyan ka ng calling, dahil ang purpose po niyan ay pagtibayin po natin yung pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga tao sa church, okay? At upang palawakin ang kanilang kaalaman at sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng mga Diyos. Diba? Kaya bilang leader o bilang tayo po na may commitment sa Lord, dapat nagpapalalim ka sa katotohanan. Nagpapalalim ka sa salita ng Diyos. Dahil hindi mo kayang palawakin yung tao sa katotohanan kung hindi ka rin namumuhay sa katotohanan. Hindi mo kayang palawakin yung kanilang kaalaman patungkol kay Jesus kung wala ka rin malalim na relasyon kay Jesus. Doon ka lang magiging effective sa mga taong ito kapag ikaw mismo nagbababad ka. Pag ikaw mismo nagpapalalim ka. So nakita ko lately, na grabe Lord, grabe yung ginagawa mo. Pero yun ay dahil sa pagbababad. Grabe, na hindi lang sa buhay ko kumikilos ang Lord, kundi sa kanila. At nakita ko talaga kasi, halos imagine, grabing babad. Sa linggo, may puspusan. Sa hapon, lalo na sa part ko sa hapon, mayroon kaming prayer meeting. Pagdating ng Lunes, may cell group meeting. Puspusan na naman. Tapos mayroon kaming fire meeting every linggo-linggo. Gather na naman. So ilang beses ka mag-meeting with the Lord, di ba? Every week. Di ka pa bababad nun? Kaya doon nag-start, nung time na kayo ng assistant namin yan sa network, lahat kami nagkaisa, na sige, na tayo, para sa Lord, puspusan, ganyan. Meet up lagi, tayo nandun yung connection, even kahit di kami magkakasama, we reach out each other, kamustahan, tapos nag-share din sila ng kanilang mga nangyari sa buhay na, so doon mo makita yung connection. Di ba? Doon mo makita talaga yung grabe, pagbabad talaga, nakikita mo yung network mo na namumuhay din sa katotohanan. At makikita mo may nangyayari sa buhay nila. Okay? So yun kaya, bilang isang leader po, alam mo yung calling mo. Okay? Na tinawag ka para sa mga tao ito. At sabi nga, if you are the kind of leader na hindi nagsasaliksik, anong ipapakain mo sa mga tupa ng Lord? Sabi, feed my sheep. Ngayon, kung hindi ka di ba, sabi nga, yung mga magulang, ano ipapakain nila sa anak nila kung hindi sila mag-hard work? Ngayon, bilang leader ko, hindi ka hard worker. Kung hindi ka nagsasaliksik, di mo tinisik yung Lord, hindi ka nag-aaral ng Bible, lahat ng bagay na hindi ka mapapalan, anong ituturo mo sa kanila? Diba? Anong ipapakain mo sa mga tupa na yun? Wala. Walang sustansya. Totoo. Pero kapag sa Lord ka humuhugot ng lahat ng binibigay mo sa kanila, for sure, makikita mo may nangyayari sa buhay nila. Okay? At yan, you are chosen to effectively guide and nurture the flock. So 1 Thessalonica chapter 3 verse 2, At suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamang gagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. So ibig sabihin, sabi dito, sinugot si Timoteo na ating kapatid para sa Diyos sa pangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugot namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. So ibig sabihin, sa part na to, also nag-intercede sila na parang, Lord, may gamitin kang tao sa buhay ng mga taong ito para sila ay tumatag, para sila lumago, para sila mag-mature. Diba? So ibig sabihin, nagpipray ka for maturity ng mga tao sa church. Hindi tayo selfish, nakapokus ka lang sa sarili mo o nakapokus ka sa mga taong pinagkatiwala sa iyo. Pray for maturity sa lahat ng tao sa church. Amen. Yun yung kasi imagine mo na lang, pag lahat matured, grabe. Amen. Pero kasi minsan bumabagal yung growth kasi nga hindi lahat same level of maturity. Yun yung totoo. Hindi lahat same level of maturity. Yung iba hindi makasabay. Yung iba naman nakakasabay. Kasi why? Kaya nga na doon, if you really care, tulungan mo silang mag-mature. Kung ikaw matured ka, di tulungan mo silang mag-mature kay Kristo, di ba? So yun, kaya pray for the growth and maturity sa church. So, mag-intercede ka talaga for them. Kasi yun, right now, yun talaga, sabi ko, sakto yung topic. Yun talaga yung kinakaray out ko din sa Lord. Lord, kung paano cry out ko to sa network namin na, Lord, gawin mo mature yung mga tao sa network namin.
Yun din yung prayer ko sa buong church. Hindi kaya masaya, nakikita mo yung iba committed, yung iba hindi. Totoo. Kung totoong may pakialam ka, may puso ka sa panambahan ng Lord sa mga tao, hindi ka totally masaya, nakikita mo yung iba naglilingkod, lumalago, pero yung iba wala. Diba? Kaya yun yung gusto ng Lord, lahat tayo. Diba? Ma-involve po tayo, lahat tayo sabay-sabay to. Sabi nga, sabay-sabay iangat ng Lord, lahat tayo sabay-sabay naglilingkod. Yun yung masaya. At yun yung prayer natin sa church, balang araw, lahat, grabe maglingkod sa Lord. Yeah. Yun talaga yun. Kung ngayon stagnant tayo, darating sa point na ikaw na yung isa sa grabe magbunga. Di ba? Yung pag-pray mo talaga yung isa't isa, di ba? Yung kapwa mo leader, na talagang kumilos ang Lord, di ba? Lahat mag-matured. Kasi yun, power po ang prayer. Pero sabi nga, syempre, hindi ka lang ba dapat nagpe-pray? Gumawa ka ng way para tulungan sila mag-mature. Hindi lang lahat dadaan mo sa prayer pero wala kang action. Okay? And then, Isaiah chapter 35 verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Sabi dyan, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. So, sabi dito, kamay at tuhod. Bakit kaya? So, sabi dito, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang tuhod na lupaypay. Kasi 'di ba, kahit sa tingnan niyo sa keyboard niyo, anong emoji ng prayer na gano'n? 'Di ba prayer? Pag ganyan, prayer. So, ibig sabihin minsan, kapag nahihina yung kamay natin spiritually, hirap ka mag-pray. Nahihina yung prayer life mo. At ano pa, tuhod ginagamit para kumilos, lumakad, humayo. Kaya bilang isang may commitment sa Lord, di ba? Ang gawin mo to feed the sheep of the Lord, di ba? Palakasin mo yung mahihinang kamay nila. In short, palakasin mo yung prayer nila. At talagang tulungan mo silang tumatag para makahakbang sila at humayo para mag-evangelize, para mag-soul winning. Totoo po yun, kasi nakita ko talaga, pag pinapalakas mo yung prayer, lalo na sa network nyo, grabe. Actually, kasi late talaga yung nangyayari ngayon. Kasi siyempre, laging baba, di ba, laging prayer meeting. Napansin ko, nasubaybayan kung paano sila mag-pray nung una, sa paano sila mag-pray ngayon. Grabe, dumating din sa point nung 2 days fasting, first time din namin na sama-sama kami, mabod kami ng halos 3 hours, halos magmadaling araw kami nagpipray lang. May corporate prayer at meron din na sama-sama kami pero kanya-kanya kami. Grabe yun, yung parang kaya mo mag-focus kahit may mga kasama ka. Doon ko nakita yung heart of prayer sa kanila. Doon ko nakita na grabe mag-pray to, hindi siya scripted. Grabe mag-pray, alam mo yung mula talaga sa puso. So doon ko nakita na, Lord, napapansin ko lumalalim na kami sa prayer. Napapansin ko nasasanay na kami mag-pray. At nakita ko yung improvement namin sa prayer. Doon nag-start lahat. Dahil nagiging prayerful na sila, doon na nag-start na grabe. Even journal nila, even devotional nila, fasting nila, every week, meron na. So, grabe, Lord, kumikilos ka. Inaayos ng Lord yung basic nila. But it starts with prayer. Kailangan mo muna matutunang huminga. Spiritual kasi ang prayer, ang ating paghinga. Okay? Kaya yon. And then ngayon, syempre pinapatagdag ng Lord, tuhod. Para kumilos yung mga to at grabe magbakbak talaga, mag-soul winning. Diba? Piniprepare tayo ng Lord. Kaya, na-guess nyo ba? Yung revelation ng na to. Praise the Lord. So, ayan. So, next po is Roma chapter 6 verses 16 to 18. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na binigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. So, ayan, kaya dapat bilang isang Kristiyano, may commitment ka sa Lord. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, talagang pakainin mo yung mga tupa ng Lord. Alam mo na paano magpakain. Mamaya, hindi mo pa rin alam. Hindi mo kayang magpakain kung hindi si Lord ang source ng lahat ng meron ka. Amen. Kasi bakit saan ka bukuha ng papakain sa kanila? Diba? Pastol ka lang na ginagamit ng Lord. Pero siya ang mga pastol ng pastol. Kaya ibig sabihin, pag si Lord na natutunan mo si Lord maging sentro ng lahat, maging source ng lahat na meron ka, kaya mo pong gampanan yung mga bagay na sinabi ng Lord dito. So, do you love me? Yes. Gusto mo makapaglingkod?
Amen. Feed my lamb, take care my sheep, and feed my sheep. Yun lang yun. Kasi the greatest, di ba, isa sa pinakamahalagang utos po ng Lord pangalawa, di ba, ibigin mo yung kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kaya yan, if you love God, you have time sa ministry. So kapag mahal mo ang Diyos at ang mga tao mag-share ka, kaya simula ngayon, tanungin mo yung sarili mo, mahal mo ba ang Diyos at ang mga tao? Kung mahal mo, mag-share ka. Mag-share ka talaga. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, next time na lang, sunod na lang, Lord. Huwag mong bigyan ng timeline ng Diyos. Amen. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Amen. Diba? Ang pagsunod sa kalooban ng Lord, hindi yan ini-schedule. Dapat the moment na naisip mo na kailangan ko i-share ang Lord, action. Kasi maaaring may gawin ng Diyos sa mga oras na. At tandaan mo po kaya mong i-share si Jesus, may naranasan ka. Sa kahit simpleng paraan, di ba? Kaya mo siyang i-share. Kahit sa simpleng conversation, kaya mo siyang i-share. Kasi sa nakita ko, doon nagsimula lahat. Conversation lang, tapos yun na, hanggang sa minubuklat mo na yung Bible sa kanila, maraming pwedeng gawin ng Lord. Takot ka lang sumubok ng bagong paraan. Diba? So yan, and then, hindi magiging complete ang full set armor kung walang sandals of readiness to preach the gospel. Suotin mong sandalyas, diba? Para humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. So it's normal na tayo po ay surrounded ng mga unbelievers. Pero hindi normal na alam mong Kristiyano ka, sinabi mong mahal mo ang Diyos, pero wala kang ginagawa. So kaya tandaan po natin, andyan yung spiritually attacks, pero tandaan po natin, mahahawaan tayo nito kung wala tayong gagawin para mag-share. Labanan mo. Kasi nung sa moment na yon, na feeling ko, di ba, sobrang hina ko na pwedeng ako na yung ma-influensya nila. Pero biglang, kumilos ang Diyos kahit mahina ako. Lord ang kumilos. Doon ko talaga masasabi, grabe Lord, na imagine sila na mismo lumalapit. Yung part na kung saan hinang-hina ka na, yung part na parang feeling mo, hindi mo mo feel mag-share. Totoo yun. Naranasan ko, kahit nandun ako sa presence nila, hindi ko talaga feel. Kasi naranasan ko to na nakaka-drain. Sobrang nakaka-drain. Hindi ko feel mag-share. Pero that moment, bigla na lang, Lord, may gagawin talaga na mapapashare ka. Kaya sabi ko, Lord, nilalagay mo talaga ako sa sitwasyon, wala akong choice kundi sumunod. Wala akong choice kundi magpagamit. At kung totoo may puso ka para sa Diyos at para sa kaluluwa, magbibigay ang Lord ng opportunity para makapag-share ka. Amen. Yun yung totoo. Pero pag nakikita ng Lord, wala ka talagang puso, walang opportunity. Pero kapag may puso ka at talagang grabe yung desire na Lord, gusto kong makapaglingkod. Gusto kong abutin yung mga tao. May puso ka para tulungan sila. For sure, Lord ang magbibigay opportunity para makapag-share ka. Okay? So yan. Dapat ay may puso ka po na handa kang mag-alaga. Dahil kung sa part ka pa na wala kang puso na handa mag-alaga, ibig sabihin hindi ka pa ready. Ang nangyayari, wala pa rin nag-i-stay na kaluluwa. Kaya tandaan mo natin soul winning. Soul winning yung pinakamahalaga na fokusan mo this year. Diba? Soul winning. Kasi dyan nag-uumpisa lahat. Unahin mo lang yung iba at Lord ang bahala sa'yo. Okay? Amen. So, kung talagang mahal mo ang Diyos, ipakita mo to sa gawa, hindi lang sa salita. Kung mahal mo ang Diyos, manindigan ka. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, huwag kang pabago-bago. Mag-decide ka. Kung mahal mo ang Diyos, mag-enjoy ka, maglingkod. Diba? Hindi yung parang isumpa mo yung paglilingkod mo sa Lord. Hindi ganun. Diba? I-enjoy mo. Kahit na nasa in pain ka, alam mo pwede kang maging masaya basta naglilingkod ka lang. Yun. Totoo kasi nasa ko in pain ako. Pero dahil ginagawa ko pa rin yung kalooban ng Lord, yun nga, nagsusoul winning ako, grabe. Grabe talaga na, Lord, kahit ganun, yun pa rin yung reason. Kaya parang ayaw mo talaga iwan yung Lord. Kasi grabe siya mag-sustain. Okay? Ayan. So, love for God motivates us to dedicate time to ministry even when busy with studies or work. Ayan. Dahil sa pagmamahal mo sa Lord, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, minomotivate ka nito na maglaan ka ng oras. Diba? Yeah. So, and then, it's priority to share the gospel with others even if it's challenging. Priority mo pa rin mag-share kahit na challenging. Lord, kahit yung mga tao na to nakaka-challenge, kahit yung lugar nakaka-challenge, priority mo pa rin ang mag-share ng gospel. And the deep love for God empowers us to share our faith despite difficulties.
So, yun po yan. So, in conclusion, ayan. In conclusion, so the passage in John chapter 21 verses 15 to 17 emphasizes that loving God is not just an internal feeling. Hindi lang siya pandoob na pandama o nararamdaman mo, but also a tangible expression through our action towards others. Parang nakita akong post niya na, ano yun, kung ano daw yung treatment mo sa ibang tao, nagre-reflect kung sino ka sa harapan ng Diyos, di ba? Kung sino talaga si Jesus yun sa'yo. Kasi kung ano, sabi nga, yung totoong love, hindi yan emotions lang, hindi yan yung panloob lang na feeling mo. Ang totoong love, nakikita to sa gawa mo towards paano mo itrato yung ibang tao. Paano ka mag-serve sa ibang tao. Kasi tandaan niyo po ha, to serve God and to serve people. To love God and to love people. So yun po yung role natin as a Christians, okay? So by feeding and taking care of His lambs and sheep, we demonstrate our love for God and fulfill His mission. Okay. So naiintindihan po ba natin, ganun po na pinapakita na kung talagang mahal mo ang Diyos, dapat ginagampanan mo yung tatlong bagay na sinabi ng Lord sa atin. Patungkol sa kaluluwa. Kasi doon mag-i-start lahat. Okay po, tandaan mo, if you're Christian, if you're committed, hindi na to patungkol sa sarili mo. Kundi patungkol na to sa buhay ng mga tao. Dahil kahit kung nagbabasa ka ng Bible, Old and New Testament, kung nagbabasa ka, makita mo hindi sila nabubuhay para sa sarili nila. Kundi nabubuhay sila para ipakalat, para i-share yung gospel, para marami ang maligtas at makilala. So, maintindihan natin, umaattend tayo sa church, pero please, umaattend tayo sa church, pero dapat kahit wala tayo sa church, may ginagawa tayo for soul. Huwag kang magrason. Estudyante ka man, nagtatrabaho ka. Magulang ka man o hindi. Diba? Kasi kung magrarason tayo, sige, itapat natin yung parents na nagdi-disciple. Itapat natin yung nanay na nagdi-disciple. Itapat natin yung tatay na nagdi-disciple. Itapat natin yung mga estudyante sa kapwa estudyante na nagre-reklamo. Itapat natin yung mga nagtatrabaho na gagawa naman talaga mag-ministry. May marason pa ba tayo? Kasi hindi ako sila. Isa lang nga tayo ng Diyos, di ba? At yung pag-ibig mo, yung mag-motivate sa'yo, gawin yung mga bagay na hindi ka sanay. Amen. Kaya, at this moment na life natin, talagang magkaisa tayo, one spirit, one mind, one heart. Di ba? Na lahat naman tayo dito nagmamahal sa Diyos. Amen. Pero ang usapan dito, gaano mo kamahal ang Diyos na kaya mong ibigay yung buhay mo para sa ibang tao. Like what Jesus did on the cross. He died, hindi para sa sarili niya, kundi para sa atin. Kaya yung life mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Amen. Diba? At always remember, pag nagbigay ka ng buhay, buhay ang mabalik sa'yo. Wala kang talo pag naglingkod ka sa Diyos. Okay po, maliwanag. So yun lang. So palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord for His message. Sa oras na ito, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Moment po, bawat isa sa atin. Taas mo yung kamay sa Panginoon. Sa oras na ito, sa lahat ng mensahe na narinig mo mula sa Kanya, isuko mo sa Lord kung naging matigas ka man. Kahit ang pag-ibig na meron ka sa Panginoon. Sige church, ano man yung revelation ng Lord sa'yo, lumapit ka, mag-confess ka sa Lord, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon, mag-repent ka. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on, church. Lahat tayo dito ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo dito ay umibig sa Diyos. Ngunit nais ng Lord na ialin mo ng buo ang buhay mo at ang puso mo. Para marami pang makilala sa Diyos. Para marami tayong madala at maligtas. Magpagamit ka. Mag-decide ka sa oras na ito na kahit sa simpleng bagay kaya kang gamitin ng Diyos. Ilagay mo sa puso mo. Pray for a soul winner's heart. Pray right now ng puso para sa mga kaluluwa.
Sige, church. Buong puso, huwag mong pakialaman ang katabi mo. Mag-focus ka sa Diyos. It's about your commitment to God. It's about your relationship with the Lord. It's about how you serve the Lord sa panambahan niya. Yes, Lord. I pray for these people, O God. Buksan mo ang kanilang mga puso. Ilagay mo sa puso nila ang tunay na essence ng pag-ibig. Panginoon, Ikaw ang Diyos na kumilos upang magkaroon kami ng puso para sa mga kaluluwa. Ikaw ang kumilos upang magkaroon kami ng pakialam sa kaligtasan nila. Lord, may pangako ka sa panambahan mo. May pangako ka sa buong Nara. At Lord, it is part of soul winning, O God, na dapat naming hakbangan at lakaran. Dahil sa pamagitan nito, Panginoon, tunay na grabe ang gagawin mo sa buhay ng bawat isa. This moment, Lord, as we worship You, may taas ka sa mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord. Sa bawat tatak ng luha, sa aking kahinaan, sa
siya, O God, na gamitin mo ang buhay namin para maging daan upang makilala ka ng mga tao. Lord, empowered everyone, O God. Guide them, lead them, Lord, sa paghayong nais mong gampanan namin, O Diyos. At sa oras na to, Ama, lubos kami nagpapasalamat dahil, Lord, sa mensaheng pinarating mo sa amin. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila, Panginoon, na aming pagkukulang sa iyo ay hindi nagbago ang pag-ibig mo. At sa oras na to, Ama, as you do your part, O God, oras na para gawin naman namin ang part namin. Para paglingkod sa iyong harapan. Para lakaran ang aming pag-ibig sa iyo, Ama. At sa oras na ito, patuloy din namin dinideklara ang kapayapaan sa bawat sambahayan, sa bawat buhay ng mga anak mo narito. Lord, alam mo at nakikita mo kung sino sa kanilang totoong nag-commit sa iyong harapan, kung sino ang totoong nagmamahal sa iyo. Lord, guide them, lead them, ang kanilang mga sambahayan, proteksyonan mo, and I ask for provision in their life. Patunayan mo, Diyos, ipakita mo sa kanila, O Diyos, kung ano ang ginawa mo rin sa buhay ko, na sa pag-akbang namin sa soul winning na ito, tunay na lahat ng bagay ay kaya mong gawin sa buhay nila. Na lahat ng bagay ay susunod na lang kapag inuna namin ang greatest commission, O God. At sa oras na to, Lord, patuloy po namin tinatanggap ang apoy, patuloy na tinatanggap ang anointing, tinatanggap namin, Panginoon, ang presensya mo. Sa oras na to, Ama, nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang aming last of worship, O God, which is our giving to you. Bless the hands of everyone. Bless your people, Lord. As they're giving, Lord, I declare protection, provision in their family, in their financial areas. At higit sa lahat, Lord, ay gamitin mo silang pagpapala para sa iba. At patuloy din sa oras na to, Ama, ay nilalapit namin sa iyo ang buhay ng iyong lingkod na si Pastor John Vincent Abiod. Panginoon, didiklara namin ang fast recovery sa buhay niya. Alisin mo ang anumang pain, karamdaman, Panginoon. I declare magbigyang lunas ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos sa pamagitan ng kamay mo. Naipuin, Panginoon, ang lahat ng parte sa katawan ni Pastor Vince, Panginoon, na mayroong karamdaman. I declare, Lord, we protect him by your blood. And Lord, your inner healing, your healing, oh God, upon healing ang pagkakalo mo. And we also rebuke, Lord, na hindi siya mag-undergo sa pag-o-opera, o Diyos, bagkos ay magkakaroon ng mas madali ang solusyon, Panginoon, kung saan ay hindi maapektuhan